Ayan, good morning, good morning, good morning mga kapepay. Ayan, magluluto tayo ngayon ng sari-saring gulay. Ah, kasi may, sa maraming mga nagbibigay hindi nakakayanan kaya kailangan lutuin na ng lutuin. Ito ngayon, ang aking lulutuin ay hindi ko maintindihan kung anong klaseng gulay luto ito kasi ang magkakasama ay papaya, sitaw, tapos may opo. Ang sahog niya ay sardinas. Ngayon ko lang ngayon lang ako magluluto na may magkahalo ang opo sa kalabasa at sitaw. Eto, sitaw, plus upo. Ano lang ito? Sariling luto, sariling recipe ni Nanay Pepay. Ayan, kunting mantika lang ilalagay natin kasi alam nyo, ito ay meron akong pasyente na bawal sa maraming mantika. Igisa ko muna ang bawang luya. Mahilig po ako sa luya. Ayan. Mausok siya, gawa nga ng konti lang yung mantika ko. At saka lagay ko na rin yung bawang sibuyas. Ayan. Konting gisa-gisa lang, tapos bawang na dyan. Ayan. Hindi ko alam guys kung anong luto ito kasi kung dininding. Kaso mayroon siyang opo dahil yung lagay ko na po yung kalabasa at saka sitaw. Dahil yung opo nung isang linggo na ibigay sa akin hindi ko pa naluluto. Ayan. Ayan, gisa-gisa lang ng konti. Ayan. Naubusan yung tangki ko kaya ang ginamit ko na lang muna ngayon pansamantala ay itong super kalan kasi may laman pa naman. Wala pa tayong pambili ng gas din sa malaki tangki. Ubusin ko muna itong super kalan ko. Ayan. Ganyan lang kasimple magluto ng gulay. Lagyan natin yan. Kunting sabaw lang. Yan, hayaan lang natin siyang kumulo dyan. Takpan. Antayan natin kumulo. Alam nyo guys, mayroon akong pasyente kasi na pamangkin na na-stroke siya. As in, na-stroke talaga siya. Dahil yung nabulol na siya
Tapos ang tama ng kanyang high stroke ay dito sa utak at saka sa maigi na agapan namin siya, kung hindi ay kumatos daw siya. Ngayon, sabi ng doktor, ngayon nung lumabas na siya ng ospital, ang sabi niya sa akin, nakiusap siya dahil mga ulilang lubos na itong pamangkin ko na to. Sabi niya, tita, pwede bang doon ako magpagaling sa bahay niyo? Sabi niya, ay di sabi ka ko, kung gusto mo doon sa akin, sige kako. Kaya ito, nandito siya ngayon, lahat ng gamit niya, kasi may trabaho yan, lahat ng gamit niya, sabi niya, doon ko dadalhin sa inyo, tita. Sabi niya, di sige kako. Kaya ito, andito siya ngayon sa amin. Ngayon, yung mga niluluto ko ay dati akong maalat, ngayon ay praktisin ko na rin na kumain ng matabang. Ayan, pag siya ang nagluluto, as in niluto lang talaga, pinakuluan lang, walang betchin, walang asin. Ganun lang siya magluto. Talagang ang malalasahan mo lang ay yung mga katas ng mga gulay. Ngayon ako ang nagluto, dalawang kurot lang ng asin at saka isang kutsaritang patis para lang magkaroon siya ng lasa, kasi wala ka rin kasing lakas kung hindi mo rin gagamitan ng pampaalat ng kunti. Ang masama lang kasi yung pangalan nito, yung maalat na maalat. Yan, kaya control na control din ako magluto. Pag high blood ka kasi maraming bawal, tapos lahat pa ng bawal ay yung masasarap. Gaya sa akin, kahit kunting-kunti lang yung kanin ko, basta yung ulam ko, swak sa panlasa ko, naku, busog na ako niyan. Kahit na isang bandihadong kanin, kung hindi naman swak sa panlasa ko yung ulam, parang hindi rin ako nabubusog. Parang gutom lang din ako lagi. Pero pagka swak sa panlasa ko yun, kahit ng isang sandok ng kanin, basta swak sa panlasa ko, busog na ako niyan. Kasi ang style, pagka medyo maalat ka, inuman mo ng tubig para iihi mo rin ng iihi. Ganun lang ang ginagawa ko dahil ako high blood din. Ayan, kumukulo na. Sa kadadaldal ni Nanay Pipay, kumukulo na yung aking gulay. Ayan. Ayan, meron pa akong bulaklak ng kalabasa. Kalabasa, bunga ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa. Ayan. Kumulo na siya. Kasi konti lang yung sabaw niya. Ilagay ko na tong sardinas. Aba, ayaw lumabas. Ang lalaki pala ng laman ng mega sardines, oh. Hindi makalabas. Yan. Ang lalaki pala ng laman. Yan. Ang laki pala ng laman, kaya pala ang hirap lumabas ng Ayan siya. Pakuluan lang din ulit. Ganito lang karami ng asin para lasa lang ng kunting alat na
Tapos, ganyan lang karaming patis. Yan. Yan. Hindi na po yan bibichinan kasi ayaw niya. Pero yung kunting asin at saka patis, naglagay ako kasi kailangan din natin sa katawan ang kunting alat. Yan. Basta lutuin lang ng maigi. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos tatakpan ko siya ulit. Pag kumulo na yan at naluto na yung aking kalabasa at sitaw, at saka ko ilalagay yung aking dahon ng bulaklak ng kalabasa at saka yung upo. Kasi yung upo ay madaling maluto. Tsaka kaya lang konti lang din ang inilagay kong sabaw niyan dahil yung upo ay tubig. Magtutubig. Dadami din ang kanyang sabaw. Ayan mga kapepay, habang inaantay natin na maluluto yung aking gulay, ay magkwentuhan muna tayo para hindi tayo naiinip. Yung mga pamangkin ko na to, mga ulilang lubos na, ay sa akin sila malapit. Itong pamangkin ko na nandito sa puder ko ngayon, may mga kapatid na rin yan na may mga asawa na. Yung dalawang kapatid niyang babae, nakiusap yung hipag ko noon na kung pwede raw na kunin ko yung anak niyang isa na pag-aralin ko hanggang high school. Kinausap ko yung asawa ko na ganun ang gusto ng hipag ko. Sabi ng asawa ko, o sige kunin natin, total high school lang yan, sabi niya. Hindi pa gaanong magastos yan, sabi niya, kasi sabay din kami nagpapaaral sa mga anak namin. Madaling salita, kinuha namin yung panganay niyang babae, awa ng Diyos na pagtapos namin ng hanggang high school. Sabi ko, hindi namin kayang magpaaral hanggang sa kolehiyo kasi may mga magkukolehiyo na rin ako na mga anak. Ngayon, sa sumunod naman, yung bunso niyang babae, kasi may pakiramdam na siya sa sarili niya na parang maiiwanan na niya yung mga anak niya. Sabi niya sa akin ulit, Merlin, sabi niya, hindi ako mapakali, sabi niya, hindi panatag ang kalooban ko, sabi niya, kasi itong pamangkin mo na bunso, ayaw ko naman maiwan yan na hindi panatag ang kalooban ko, sabi niya. Anong ibig mong sabihin, ate? Sabi ko dun sa hipag ko. Baka pwede ulit na kunin mo itong pamangkin mo, sabi niya, pagka-graduate niya ng elementary, ay kunin mo na dyan, sabi niya, hanggat kaya mo silang tulungan, sabi niya, tulungan mo siyang makapagtapos kahit hanggang high school lang, kagaya nung isa, sabi niya. O sabi ko, teka muna, hindi ako makapag-desisyon mag-isa, kausapin ko muna yung asawa ko kako. Ganon nga, sinabi ko ulit, sige, sabi niya, hanggat kaya natin tumulong, sige, pag-aralin natin sila. Sabi ganon. O di, madaling salita, na pagtapos namin dalawang anak niya hanggang high school. Hanggang high school lang kasi syempre may mga college din kami. May pamangkin pa ako na kapatid nila na pinag-aral din namin, hindi namin napagtapos kasi lalaki, matigas ang ulo. Kasi sa akin, sabi ko, kung pag-aaralin kita kako, alisin mo yung inom at alak. Ay, inom at sigarilyo kako. Oo daw. Pero pala sa school naninigarilyo. Di pinagalitan ko, pinagsabihan ko. Nung bakasyon na, sabi niya, tita, magbabakasyon ako doon kila mama. Sige kako. Ayun pala, nung enrollment na, tapos ng enrollment, umpisa na ng klase, hindi na siya umuwi dito. Yung pala, ayaw na niyang umuwi dito kasi sabi niya, ano daw, stricto daw ako. Di sabi ko sa kanya, bahala ka sa buhay mo kako, kung ayaw mo. Kaya yung dalawang pamangkin ko na babae, yun lang ang napagtapos. Awa ng Diyos, nasa maayos naman sila ngayon. Etong pamangkin ko na nandito sa aking puder, ayan, mabait yan.
Ayan. Ang dami namin magkakapatid pero ako lang talaga ang hiniling niya na talagang dito gusto nila. Lahat ng pamangkin ko na lapitin sa akin. Ayan, kadadaldal ni Nanay Pepay. Ayan oh, kulong-kulo na. Aray ko, mainit. Nakalimutan ko tuloy. Aray! Ang init. Ang init. Napaso ang kamay ko. Muntik ko nang mabitawan yung aking Tikman natin kung anong lasa nga, kung masarap nga na walang bechin. Ayan, lumapot na yung sabaw niya. Ibig sabihin, lumabas na yung katas ng gulay. Ayan. Isang kutsarang patis lang at saka kunting-kunting asin. Mainit eh. Ayan. Sakto na yung lasa sa kanya pero sa akin matabang dahil mataas talaga ang timpla ko din sa alat. Ayan. Dahil naka-stack lang ito sa akin, nilalagyan ko siya ng ganito para magamit lang. Oh, sayang. Kahit sa gulay naglalagay ako nito para lang magamit kaysa Ayan. Sabi naman niya all-spice ground. Oh, ayan, bahala na siya dyan. Ayan. Luto na yung aking isunod ko na tong upo. Bahala ka na dyan upo ha, kung anong lasa mo. Kasi ngayon lang naggulay ng ganito. Oh. Sayang kasi tong upo eh. Ang sakit ng paso ah. Ayan. Haluin ko. Ayan. Ito ay luto lang to ni Nanay Pepay. Bahala na gang kung anong lasa niyan. Halo-halo na dyan. Hindi ko alam kung magkatirno itong upo at saka kalabasa, sitaw. Pwede yan siguro kasi pag kumakain ka naman ng kung ano-ano, rambol na pagdating sa tiyan, di ganito rin. Oh. O, diba? Tatakpan ko ulit ito. Tapos, pag naluto na yung upo, tsaka ko naman ilalagay yung bulaklak ng kalabasa rin. Mga kapepay. Ayan, kadadaldal ko, kakukwento ko, nakalimutan ko, stainless pala ito. Napasok tuloy kamay ko, ang sakit. Ayan, antayin na lang natin yan na maluto yung upo. Saglit lang naman yan dahil maninipis ang hiwa ko. Tsaka ko ilagay yung bulaklak ng kalabasa. Ayan, luto na. Oh, may ulam na ako. Pero yan ang gagawin ko dyan sa akin. Siguro kakain lang ako ng kunting-kunting kanin. Tapos yan na ang papakin ko. Yan ang mga maganda sa mga high blood.
Sa mga kababayan ko dyan, comment down nga po kayo kung tama yung ginawa kong pinaghalo kong kalabasa, sitaw at saka opo. Plus may bulaklak ng ano. Hindi ko pa natitikman dahil kalalagay ko pa lang yung opo. Pero yung timpla niya ay okay na yan. Hindi pa. Inaano ko pa lang yung ano, yung kalalagay ko pa lang yung upo. Sabay mo lang po muna. Uputang kalubasa. Tangkin. Ang matagal maluto ang ano, kalabasa. Napakadaling maluto ang upo. Pag isinabay ko yan, durog. Oo, mas maganda nga yun. Ako ang driver, ako ang masusunod. Diba guys? Ayan, kumulo na, haluin ko. Tikman natin kung anong lasa. Ay, tumabang guys. Dahil dun sa upo. Di bali may patis naman, magpapatis na lang kami. Okay na yan sa panlasa ng pamangkin ko. Magpapatis na lang ako. Kunting luto pa dun sa ano, upo. Ang gusto naman ng kuya ko, durog. Yan, takpan ko ulit. Makulit ko si Nanay Pipay. Bukas sara sa kawali. Yan. Ayan. Uy. Dumami ang sabaw dahil dun sa upo. Luto na ang upo. Luto na ang upo. Ilagay na natin yung bulaklak ng kalabasa. Ayan.
Lagay natin sa ilalim yung dahon kasi ano, di bali itong bulaklak ng kalabasa madaling maluto. Ayan, tatakpan ko ulit. Ayan. Hanggang sa maluto malaylay na yung dahon ng bulaklak ng kalabasa. Luto na yan. Sarap yan guys kasi mga bagong pitas yung ano, bulaklak ng kalabasa. Diba? Yan, araw-araw maggulay para humaba pa ang ating buhay. Huwag karne ng karne, dadaliin niya ang buhay mo. Lalo na pagka mga kolesterol. Kasi ang karne masarap talaga yan, pero dadaliin ka naman yan. Dito ka na sa gulay, masarap din, masarap na, masustansya pa, hahaba pa ang iyong buhay. Kaya kung ikaw ay matakaw sa karne, tigil-tigilan mo na yan. Pwede yan isang linggo magkarne. Eh kung araw-araw ka karne, wala, kolesterol ka, high blood ang aabutin. Sa gulay mo, kahit masubrahan ka sa gulay, yan, hindi ka masusubrahan, hindi ka ma-high blood. Ayan. Antayin natin na malutong maigi yung bulaklak at hindi pa gaano yung luto. Buksan natin ulit. Ayan. Uy. Ayan. Tikman natin ulit yung sabaw. Ayan, okay na yan. Pwede palang paghaluin ng ano, ang kalabasa, upo, sitaw. Plus bulaklak ng kalabasa. Sama-sama na ang lasa nila dyan. Ayan, luto na. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Ayan, sana ay nagustuhan ninyo ang aking nilutong gulay. Pwede palang pagsama-samahin yan. Ayan. Eksperimento lang po yan, yung gulay na yan. Kasi hindi talaga ako nagluluto ng gulay na kasama ang upo. Kasi pag ako nagluluto ng upo, upo lang talaga at sardinas. Ito, pwede pala. Masarap yung lasa niya. Ayan. Antayin na lang nating maluto. Kumain ng gulay para humaba ang ating buhay. Bawas-bawasan ang karne. Lalo na pagka yung taba, yung manok, yung balat ng manok, nakaka-kolesterol mga yan. Yan. Yung niluto ko po, wala pong betchin yan ha. Kunting asin at patis lang yan. Kaya lang, nung nilagay ko yung upo, medyo tumabang ng konti. Pero okay na yan doon sa pasyente namin na ano, okay na ako dyan kasi may patis naman. Magdadagdag na lang kami ng alat. Kasi mahirap din na wala rin kaasin-asin yung kinakain mo, mahina din ang katawan.
Ayan. Maraming salamat po. Luto na ang aking gulay. Hanggang sa muli. Pangalawang pagpapaalam ko na ito. Pero final, babayu!